nagsasawa na kami ay turuan. Salamat sa umagang ito. Sa pinagpalang araw na ito sa bawat isa sa amin. Ang araw na ito na inilalagak namin sa iyo lahat, Panginoon. Ano man ang kabigatan, ano man ang dalahin, ito inilalagak namin sa iyong paanan, Panginoon, dahil ang sabi mo, kayong mga nabibigatan, magsilapit kayo sa akin at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Salamat sa walang hanggang kabutihan mo. Kahit hindi tapat ang bawat isa sa amin, nananatili kang tapat. Nananatili kang nagpapala sa bawat isa. Salamat sa pag-iingat mo sa buhay ng bawat isa. Kung paano itinatagubilin mo ang bawat isa. Saya ang mga anghel na itinaglaga mo sa bawat isa sa aming pagtulog. Hanggang sa pagmulat ng aming mga mata. Ang biyaya, habag at awa mo. Ang patuloy naming nararanasan. Salamat, O Diyos, na napakabuti sa bawat isa. Kailanman ay hindi ka nagkulang. Ikaw ay laging sapat at higit sa aming mga buhay. Ikaw ang aming pastol na kailanman ay hindi kami makakailangan. Hindi kami magkukulang ng anumang mabubuting bagay. Ang lahat na nagsisitiwala sa iyo kailanman ay hindi mapapahiya. Salamat, O Diyos, na napakabuti. Oh, hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, buong puso ka naming sasambahin, pararangalan, kakatagpuin, dahil ikaw ay karapat-dapat na itaas at dakilain sa bawat isa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Narito ang buhay namin, Panginoon, na handang ipagamit sa iyo. Isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang lahat. Wala kaming anuman, pero ikaw ang nagbibigay sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa tuwing aalalahanin namin ang mabubuting bagay na ginagawa mo sa amin. Kulang ang aming mga daliri upang bilangin ito, Panginoon. Napakabuti mo. Napakatapat mo sa bawat isa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isa na naririto, Panginoon. Ang aming mga puso na patuloy mong turuan, Banal na Espiritu. Ang bawat salita mo, Panginoon, na aming maririnig. Na patuloy mong pinapadaan sa iyong lingkod na itinayo sa lugar na ito, Panginoon. Ang iyong salita na may buhay, na patuloy naming tinatanggap. Salamat, Panginoon. Tinataas ko sa iyo ang music ministry, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo silang balutin ang iyong banal na dugo, Panginoon. Oh, hallelujah. Sila na mangunguna upang ang presensya mo'y bumaba at malaya naming makapiling sa umagang ito. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, na lahat ng tatayo sa umagang ito. I plead the precious blood of Jesus na bumalot sa bawat isa. Oh, hallelujah. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong lingkod, ang aming pastor, Pastor Rodel, Panginoon, na patuloy mo siyang itayo ng buong katatagan. Na patuloy, Panginoon, na itago mo siya sa iyong banal na likuran. Ang iyong salita na pararaanin mo sa kanya, Panginoon, ng bawat isa, ipatuloy na mapagpala. Patuloy kong samot dalangin ang double portion of anointing sa buhay nila sa bayan, Panginoon. Oh, hallelujah! Salamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, na patuloy na minamahal ka namin, Panginoon. Patuloy ka namin sinasamba. Patuloy ka namin pinaparangalan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Salamat po. Kaya, Ama, sa iyo ko binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. Ito kung akong samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.
at sa kapangyarihan at gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Anointed prayers. Hallelujah. Mga anointed talaga ang mga anak ng Diyos. Amen. Mga anointed lang ang mga anak po ng Diyos ay mga anointed. At hindi kailanman nahihiya at walang dapat ikahiya. Amen po ba? Walang dapat ikahiya dahil all in Christ, there is no condemnation at all. Romans 8:1. Wala na sa kahatulan ang lahat ng nakay Kristo. Kasi niligtas na tayo sa dugo at banal na himala ng Diyos. Whoa! Amen! Woo! Come on! Let's worship the Lord! Purihin natin ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kagalakan, buong ingay. Yeah! Woo! Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihat ng kasalanan. Declare! Pinatawan, pinapala na ng lubusan. Yeah! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Yes! Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay masasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Woo! Dakilang biyaya, kami pinalaya, ako at ikaw, mula sa bihat ng kasalanan. Pinatawa, deklara mo na yan, everyday. Pinagpala ng lubusan. Yes! Woo! Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka totoo. Yeah! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Papupurihan ka, ikaw lamang ang aming pag-asa.
aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Tanda lang ikaw ay pinalaya. Sumisigaw! Woo! Ang lahat ay magsasaya. Jesus, kapupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay, Panginoon, ang kagalakan ito, Diyos, ay nagmumula sa iyo. Woo! Jesus! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Praise you, Jesus. Panginoon, kulang ang lakas namin. Kulang ang kung anong meron sa amin, Panginoon. Limitado, Panginoon, kung anong meron sa amin. Pero Lord, Ikaw ang nagpupuno nito. Upang kami muling ma-restore, ma-deliver, ma-heal. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lalapit sa iyo. Hiling ko po, Panginoon, sa iyong bayan. Buhawin mo kami, Panginoon, patuloy. Sa bawat buhay na aming nararanasan at kinakaharap sa araw-araw. Tunay na maranasan namin lagi ang presensya mo. Maging sa aming mga tahanan, pag-uwi namin, may mga kakaharapin na naman kami mga problema. Pero Panginoon, we declare that you are Jesus. He gave us life. That in you there is peace. There is life. Inuuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahalang. Yes, Lord, sa pagtulong may kagalakan. Wala na ako
ipagulay-bulayan yung kabutihan ng Diyos sa atin habang tumutugtog po yung instrumento. And we just always close our eyes and let us feel the presence of God. Kailanman, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Sa iba't ibang klase ng panahon, sa iba't ibang klase ng sitwasyon ng buhay natin, nariyan siya upang tayo palakasin, uhawin lalo, at maranasan pa natin siya. Everyday, tuwi-tuwi na. You can hum to the Lord just like, you can sing it in your heart because God see it. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Sige po, aranahin po natin ang Panginoon. Wala na ako, ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Para bang hinihili tayo ng Lord sa kanyang presensya sa kawit na to. Para bang, sabi ng, parang nanunuyo tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Lord, kailangan kita, Lord. Kasi hindi ko kaya, hindi namin kaya. Hindi ko kaya, hindi mo kaya, hindi natin kaya. But God is different from anyone else. Ibahin mo siya, kapatid. Ibahin mo ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagbibigo, hindi siya bumibigo. Hindi siya nag-aalinlangan para sa'yo. He trusted you already 2,000 years ago when He died on the cross. He is with you. He is for you. He is with you and He is for you. Hayabaka. Kaluwalhatian mo'y maranasan na pupurihin kita
Isa pa po. Wala na akong ibang nais. Isa pa po. Wala na ako. May uhaw pa eh, may uhaw. Just give it. Kita ka. Kalwalhatian mo'y maranasan tuwing pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, Sambahin ka. sambahin ka, sambahin ka. Let us utter our mouth, mga kapatid, to worship the Lord. Mawit po tayo ng isa pang awitin na huwag na po nating sayangin itong pagkakataon na ito na let us tell to the Lord everything in us. Because the peace of God is with us already. Yang shalom na yan, nandyan na yan sa puso natin, sa puso. Experience it. Yes, hallelujah, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling ko, sa piling niyo. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan ay nakamit sa piling niyo. Wala nang hahanapin
piling niyo. Aming Ama. Panginoon, ikaw lang aming Diyos Ama, na kailanman ay hindi nagkibit balikan, kundi namin bukas ang iyong mga kamay upang kami tanggapin, aliwin, maranasan ang kapayapaan, ang pag-ibig na naisin pa, mamalagi sa piling niyo. Sa piling Ama, Abba Father, wala nang babagay sa'yo. Naging isang Panginoon, kaya naisin ang puso ko'y sa piling niyo. Wala nang hanapin pa, O Diyos. Wala nang naisin pa, Panginoon, kundi mamalagi sa piling niyo. Aming Ama, Abba Father, wala nang papatay sa'yo, Diyos. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ang puso ko sa piling niyo. Magpapahingalay kami, Panginoon, sa presensya mo, O Diyos. Ang ilan po, Panginoon, dito ay galing sa trabaho, galing sa mga problema, but Lord, we will release everything in you, O God. Kaya wala nang hanap sa, wala nang naisin pa, kundi mamalagi sa piling niyo. Aming Ama, wala nang papatay, wala nang papatay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya naisin ng puso ko sa piling niyo. Sa piling niyo. Sa piling niyo. There is always peace sa piling mo, Ama. May kapayapaan sa piling mo, Jesus. May kagalingan sa piling mo. Come on, let us utter our mouth. Sa piling mo, O Diyos. Sa piling mo'y mayroong kauhawan. Banal na Espiritu, banal, banal.
Hallelujah! Praise God! Grabe po! Grabe po ang presence ng Lord. Grabe po talaga. Hindi ko ipagpapalit. Hindi ko ipagpapalit ang presensya ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa Kanya po lahat ng papuri, pasasalamat. Pwede na po tayong maupo. At tinatawagan ko na po si Pastor. Para po Praise the Lord. Welcome to our second service this Sunday, first Sunday of the month. Praise God. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Because when we pray, we enter into the presence of God. Sa iyong kinaupuan, dumalangin ka. Mula sa puso mo, sabihin mo, ipahayag mo sa Diyos sa umagang ito. O Diyos, hallelujah, iniibig ka namin. Sinasamba ka namin. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, praise God, dinirinig mo ang aming mga panalangin. Nararanasan namin ang presensya mo sa aming kinauupuan. Kami iyong inaaliw, kami iyong inaakap, kami iyong pinaliligiran ng iyong kagalakan, ng iyong kapayapaan. Kami iyong inaaliw. Salamat po sa unang araw ng linggo ng buwan ng July 4. Praise God. Pinagpapasalamat po namin ito na sa kalahating taon ng 2021, ikaw ay hindi humihiwalay, kasama ka namin. Lagi kaming may pag-asa, lagi kaming may sigla, sapagkat ang presensya mo ang nagbabantay, ang nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' mighty name, and everybody says, Amen and Amen. Praise God. Mayroong ka-eskwela rito si Rebecca. I-welcome natin si Lovely. Lovely, tumayo ka. Ipag-pray natin siya. Kung mga first-timer, pinag-pray, alika rito ka sa harap. Siya po ay kaibigan ng aming anak na panganay. Praise God. Sige, tumayo po ang kongregasyon. I-bless po natin siya. Humarap ka sa kanya. Humarap ka, huwag kang mahiya. Sige po, iunat natin ang ating kamay kay Lovely. I-bless po natin siya na maranasan niya ang kagalakan, maranasan niya ang presensya ng Diyos na mag-ingat, magbantay sa kanyang buong pamilya simula sa araw na ito sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. And everybody says, Amen. God bless. Thank you. Welcome to our Sunday worship. Praise the Lord. Hallelujah. Nasaan ba si Peter Paul? Mag-short testimony for inspiration para po tayo ay mabless nung kanyang testimony. Praise God. Good morning po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Tunay, isang mabuting bagay po ang lagi magpasalamat sa mga mabubuti at dakilang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po, pag po mayroong mga blessing o magagandang bagay na nangyari sa atin, ito ay dapat na huwag natin ikahiya na pagpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, kung ikinahiya natin si Lord, ikahiya rin niya tayo. Kaya dapat, lahat ng mga bagay, mabuti man o hindi, pagpasalamat natin kay Lord. Ngayon po ay July 4 na. Pinagpapasalamat ko po yung aking project dito sa Morong dahil nag-start po ako dyan ng February 6. So meron pa po akong 1 month dahil ang target ko po dyan ay August. Yun po ay next month na. Pinagpapasalamat ko po kay Lord na simula nung umpisa hanggang sa ngayon po, talagang kitang-kita ko po yung mapagpalang kamay ni Lord. Yung gabay ng banal na espiritu sa araw-araw. Yung pagtuturo po niya sa akin dahil totoo lang po, pag po may mga ganyan, ako po ay kabado. Hindi po ako nagtitiwala sa aking sariling kakanyahan. Yun po ay pinagkakatiwala ko po kay Lord.
sa awa po ng Diyos at sa kanyang grasya, matatapos po ito by August. So on time po yung aking project. At lubos-lubos po ang aking pagpasalamat kay Lord dahil ginabayan niya po yung aking project na ito. At pinagpapasalamat ko pa po ay yung susunod. Ito po ay 3 nakasunod dito po sa project na ito. Ang kasunod po nito ay ang may-ari po nito ay foreigner. Mag-asawa, retired po sila from Florida. Nagbenta po sila ng property doon, then nag-decide na dito tumira sa Pilipinas. At tayo po napili na gagawa ng kanilang bahay. At ang gusto nila, nagbigay pa ng libro, yung picture ng kanilang bahay sa US, gusto niyang ipagaya dito. Na gano'n nangyari. Hindi naman eksaktong gano'n, pero gusto niya gano'n. So, iba po talaga ang Panginoon pagka nagbuhos ng pagpapala. At yun na nga po, sa Wednesday po, lalabas na po ang plano noon para ikuha ng permit. At yun po ay 8 million. At meron pa po yung mga kasunod. Marami siya pagagawa. At isa pa po ron yung sa Bicol, yung sa Tabaco Albay. Kamiting ko po nung Huwebes, yung may-ari. At yung initial plan na akin na i-present sa kanya, ni isang linya po, wala po siyang pinabago. Na gustong-gusto po niya yung plano. At ang sabi rin po sa akin, sige, i-final mo na yan para mapapirman sa engineer at maikuha ng permit. Yun naman po ay nagkakahalaga ng 20 million sa Tabaco Albay po. At meron din po dito sa malapit sa nasa 750,000 warehouse lang po ng gulong yan dito kay Habana. At bukod po ron, meron pa pong pinagagawa yung aking dating amo na si Dr. Tam sa Kingsville naman po yun sa Masinag. Kaya pagkagabi po, iniisip ko po lahat. Talagang abot-abot po yung aking kaba. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Pero lahat po ng yan, kung natatandaan po ninyo, ay dineklara po dito. Sinalita po yan dito, sa lugar na ito. At yan po ay aking pinaniwalaan at pinangawakan. Kaya, totoo ang salita ng Diyos. Panghawakan mo lang, paniwalaan mo lang. Although napagod po tayo, talagang ganun po, tayo po ay tao, subalit, nandiyan po ang Diyos na laging itatayo at mag-aangat sa atin. Kaya, sa Diyos po lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ibinyagan na ba natin? Ayun. Siya po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero pinagtiwalaan po siya ng milyon-milyon na kontrata. Amen? Masaya po ba kayo kay Brother Peter Paul? Ang Diyos po natin ay napakasayang Diyos. At sa kanyang kasayahan, yung nung unang ng likhay ng tao, sa sobrang galak niya, binindisyonan agad niya ang tao sa creation. Nang magmulat ng mata si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, ikaw ay aking pagpapalain. Yun po yung sinabi sa verse 28 ng chapter 1 ng Genesis. And God blessed them. Sabihin mo nga sa umagang ito, I am blessed. Hindi po ako nagsabi noon. Na i-relay ko po lamang sa inyo. Ang Diyos po ang nagsabi noon. Verse 28. Ayun pala, magkaiba. Ayan. Bakit mayroong square in? Hindi ko mabasa. Magagaling itong ating media. Praise God. Kaya nang ang tao ay mamulat at yung unang tibok pa lamang ng puso ng tao, ng pagkalikha ng Diyos sa tao, ang sabi ng Diyos sa tao,
ikaw ay pinagpala. Praise God. Kaya kapag po mayroong pinagpapala, huwag po kayong maiinggit. May nakahandang pagpapala. Sabihin mo nga, may nakahandang pagpapala sa akin. Ulit, may nakahandang pagpapala para sa akin. Walang makaaagaw noon sapagkat yun ay bendisyon ng Diyos sa iyo. Walang makakakuha noon. Yun ay para sa iyo. Kanya-kanya po lamang oras. Kanya-kanya po lamang takdang panahon. Kaya we serve a happy God. Sapagkat alam niya tayo matutuwa kapag tayo pinagpala. Malulungkot po tayo pag walang blessing. Pero pag po mayroong blessing, lahat po ay masaya. Kahit hindi sa iyo yung blessing, nakakaengganyo, nakaka-encourage, nakatutuwa, nakagagalak. Kailangan ganun po tayo. Kailangan tayo po ay nagagalak sa pagpapala ng iba. Hello? Kailangan po tayo nagagalak sa pagpapala ng iba. Kailangan ganun po tayo. Sapagkat pagka po ganun pala ang ating attitude, susunod na tayo. Tayo naman ang pararanasin. Ikaw naman ang pararanasin ng divine favor. Praise God. Bakit po divine favor? Galing sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Alam ba ninyo na gusto ng Diyos na tayo nagtitiwala sa Kanya? God wants to be trusted. Gusto po ng Diyos na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Marami pong pinagtitiwalaan ng tao. Pero ang gusto po ng Diyos, siya lamang ang ating pinagtitiwalaan. Kailan ito nalalaman? Kapag dumarating po tayo sa pagsubok. Roon po naaalaman kung talagang tayo, ang ating tiwala ay sa Diyos lamang. Sapagkat sa atin pong buhay, marami po tayong pinagkakatiwalaan. Ay ang Diyos po ay seloso. Seloso. Pero iba pong klase kung magselos ang Diyos. Mayroong banal na layunin. Yun po ang kagandahan sa Diyos. Mahirap po kapag po ang lalaki o ang babae ay seloso. Iba po yung selos dito sa lupa. Demonic po yung pagiging seloso at selosa natin. Kapag ang babae ay selosa, praise God, hallelujah. Ang hirap po. Ang hirap po kapag ang ating asawang babae ay selosa. Nagseselos ka ba? Mayroon po akong kakilala, hindi nakalabas ng bahay. Tumanda't tumanda. Hindi alam ang siniluan. Nag-mission po ako sa Laguna, laging sarado ang bahay. Nagagalit po yung asawa na makita yung kanyang asawa ng iba. Lagi pong sarado ang bahay. Hindi siya makabili ng suka sa kanilang tindahan. Ganun po siya nabuhay hanggang mamatay. Ang hirap po, yung selos po dito sa lupa ay demonic. Pero yung pagiging jealousy ng Diyos, kakaiba. Kasi ang sabi niya, there shall be no other God beside me. Walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya yung pong sin of idolatry, praise God, muhing-muhi po ang Diyos riyan. Ano po ba yung muhing-muhi? Galit po ang Diyos roon sa kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Galit na galit po ang Diyos riyan. At kaya nga po, yung pong buong angkan na iyon na sumamba sa Diyos-Diyusan, pinagpapatay po ito noong panahon ni Moses. At itinira lamang iyong mga napatunayang ang Diyos lamang ang kanilang sinasamba at pinagtitiwalaan. Ang ganda po ng layunin ng Diyos pagka ang Diyos ang ating sinasamba. Kapag ang Diyos ang iyong sinasamba, kung sino ang sinasamba mo, magiging kamukha mo. Tingnan mo ang iyong kalapit kung sino ang kanyang kamukha. Kung sino ang sinasamba mo, yun ang kamukha mo. Praise God. Huwag po kayong magagalit. Kapag ang pangunahin sa iyo ay trabaho, praise God, nagmumukha kang trabaho.
Pero ang Diyos nga po ay seloso. Seloso po siya. Kailangan ang Diyos ang pangunahin. There is no other God beside me. Walang Diyos liban sa akin. Praise God. Yan po yung isang aralin na kailangan ating matutunan at maintindihan. Sapagkat kapag po mayroon tayong ipinantay o naitulad sa Kanya, mahuhulog po tayo sa tinatawag na sin of idolatry. Kasalanan ng pagsamba sa hindi totoong Diyos. At aayaw po ng Diyos na tayo ay madaya. Praise God. God wants to be trusted. Gusto ng Diyos siya ang ating pinagkakatiwalaan. Parang andali. Parang andali. Pero head knowledge po lamang yan. Dahil ito po ay malalaman sa panahon na tayo ay dumaraan sa pagsubok. Mayroon po bang exempted sa pagsubok? Wala po. Kaya dito tayo ay tinuturuan. Sapagkat tayo ba ay kailangang humingi ng apology na, Lord, sorry, ako'y tao lamang. Alam po ba ng Diyos yun? Siyempre, sapagkat siya po ang creator. Siya po yung manglilikha. Alam niya, ako ay mahina. Alam niya, ikaw ay mahina. Alam niya yon. Marami tayong imperfection. Marami tayong hindi alam. Marami tayong kahinaan. Pero ang sabi ni Paul, I am what I am by the grace of God. Ang ganda ng Diyos. Ang iba, ang paningin sa iyo, ikaw ay maraming kapintasan. In fact, kahit nga ikaw, kapag ikaw ay humarap sa salamin, hindi ka makapaniwalang ikaw ay banal. Ikaw ay matubig. Ganun ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Pero ikaw, ang tingin mo sa iyong sarili ay makasalanan. Ang tingin mo sa iyong sarili ay inggitero. Ang tingin mo sa iyong sarili mapagmataas. Ganun tumingin ang tao. Ganun tumingin ang kapwa-tao natin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi sila Diyos. Hindi ako Diyos. Dahil kung tumingin ang Diyos sa iyo, ano ang pagtingin ng Diyos sa iyo? Tingnan nga natin yung Ephesians chapter 1 verse 3. Praise God. Ganito katingnan ng Diyos. Ganito ang mata ng Diyos. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Praise God. Hallelujah. Who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places. Lahat ng pagpapalang makalangit. Sabihin mo nga sa umagang ito, I belong to Christ. Yun po ang dahilan. Kaya ikaw ay pinagpala. Ang pagpapala mo ay spiritual blessing that pertains to life and godliness. Sa kabanalan at sa kabuhayan, ikaw ay pinagpala. Tingnan mo in verse 4. According, sang-ayon, ng pagkabili niya sa atin bago pa itatag ang sanlibutan. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Praise God. Tingnan po naman ninyo ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Tingnan po ninyo ang pagtingin ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang pagtingin niya sa iyo ay, ikaw ay banal. Ikaw ay walang kapintasan. Ikaw ay aking pinili. Sa pasimula pa nang itatag ang sanlibutan. Kaya nung oras na sumampalataya ka, praise God. Sa oras na sumampalataya ka, when you make Jesus Christ as your Lord and Savior, praise God, kasama ka na rito. Ikaw na ang tinutukoy niya rito, kapatid. Ang pagtingin na niya sa iyo ay walang kapintasan. Ang pagtingin na niya sa iyo ay, ikaw ay banal. Praise God. Hallelujah. In love. Dahil
sa pag-ibig. Praise God. Dahil po ito sa pag-ibig ng Diyos. Yun nga pong yung illustration ko kanina tungkol sa baby. Sanggol. Gulat po tayo sa sanggol. Ang sanggol po, kapag yan ay umiyak, yung kanyang magulang, hindi na magkandatuto. Nalilito na kung ano ang kanyang gagawin. Ipaghahanda siya ng dede, papalitan ng pampers, lalagyan ng pulbos, ipaghehele. Tulad nung awit ni Sister Emmy kanina, parang ako'y babagsak na para akong ipinaghehele. Para akong talagang papahiga na. Alam po ba ninyo, yung body language, kailangan po yun, yung body language. Si Moses po ay may body language. Nung siya po ay nasa bundok, nakataas ang kanyang kamay, nakaunat. Yung hawak-hawak niya yung tungkod, nakaunat. At habang nakaunat yung kamay sa langit, na hawak ang tungkod, nagkakaroon ng digmaan sa baba, sa pamumuno ni Joshua. At habang nakataas ang kanyang kamay sa langit, simbolo ng kanyang pagsamba, simbolo ng kanyang, I trust God! Hindi po matalo ang bayan ng Israel. Yung mahalaga po ang body language. Kapag po tayo nagpe-praise and worship rito, huwag kang parang tuod. May body language po. Mayroong hari sa Israel na hinubad yung pagkahari. At sa kalsada po ay hinubad yung kanyang singsing, hinubad yung kanyang kasuotan ng hari. Nagsuot po ng bahag at nagsasayaw sa gitna ng kalsada. Yun po yung body language. Expressing his trust, expressing his confidence, expressing his worship. Di po ba si King David yun? Kaya pag ikaw ay nagpunta sa worship service, may body language. Hindi po pwede yung alam na ng Diyos eh. Hindi po ganun. Kailangang demonstrate. Hello? Demonstrate. Ipakita mo. Ipakita mo yung laman ng puso mo. Praise God. Kailangan demonstrative po tayo roon sa ating pananampalatayang tinanggap. Kaya si Brother Jay, namiss ko siya kanina, dahil yung first service, wala po yung nag-iikot rito at sumasayaw. Naroon po yung tinatawag na body language. Praise God. Ipinapahayag niya, ipinakikita niya ang kanyang pagsamba, ang kanyang pagpupuri, ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos! Hallelujah! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon. Tingnan natin yung Psalm 84, verse 11 and 12. For the Lord God is a sun and shield, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. The Lord will give grace and glory. Praise God. Sa palagay ko, naiintindihan na ninyo yung salitang grace. Tulad ng baby, tayo pinapamper ng Diyos. Hallelujah. Ganun po tayo tinrato ng Diyos sa biyaya. Sa biyaya, sa kagandahang loob ng Diyos. The Lord will give grace and glory. At yun naman pong glory, katuparan ng pangako ng Diyos. Katuparan. Tulad ng testimony na narinig natin. Yun po ay glory. Sa atin pong panahon, hindi na po usok. Sa panahon po ni Solomon, ulap sa atin pong panahon. Praise God. Nahahawakan ng kamay, nakikita ng kamay. Sorry, nakikita ng mata, nahahawakan ng kamay. Yun po ang glory. Nasasaksihan mo ang kaluwalhatian ng Diyos! Hallelujah! Praise God! The Lord will give grace and glory. Nararanasan po ba ninyo ang grace ng Panginoon? Nararanasan po ba ninyo ang gloria ng Panginoon? Kaya, pagdating mo sa worship services, umaapaw ang iyong pagsamba,
umaapaw ang iyong pagpapasalamat. At ito ang matindi, yung letter B. Sabihin mo nga, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Anong pagkaintindi niyo rito? Hindi niya ipagkakait. Hindi niya ipagdadamot. Praise God. Ang alin? Ang mabubuting bagay. Yung mabubuting bagay, hindi niya ipagkakait. Praise the Lord. Hindi po niya ipagdadamot yung mabubuting bagay sa kanya na lumalakad na matuwid. Praise God. Hallelujah. Alam ba ninyo na tayo ay matuwid? Because we are walking in the light, lumalakad tayo sa liwanag. Sino ang liwanag? Siyempre si Jesus. Nasa liwanag po si Jesus. In fact, He is the light of the world. At ang sabi naman sa atin ay, tayo yung mumunting ilawan. Sa lugar po ng Balante, kayo po ron ang mumunting ilaw. Praise God. Bakit po? Dahil po kay Jesus. Hindi po dahil sa inyo, hindi po dahil sa akin. Wala po tayong kayang idagdag na kabutihan. Wala po tayong ikadagdag na katuwiran. Roon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. It is because of Jesus. Yun po lamang ang dahilan. Wala pong ibang dahilan para tayo tingnan ng Diyos na pinagpala. Para tayo ay tratuhin ng Diyos na matuwid. Praise God. Kaya wag po kayong mag-alala kung ang pagtingin po ninyo sa inyong sarili ay salungat sa sinasabi ng Diyos. Wag po kayong mag-alala, hindi po kayo Diyos. Wag po kayong mag-alala sa sinasabi ng ibang tao because they are not God. Hindi po sila Diyos. Ang Diyos po ang nagsasabi, praise God, no good thing will He withhold. Hindi niya ipagkakait ang mabubuting bagay sa Kanya na lumalakad na matuwid. From them that walk uprightly. Praise God. Hallelujah. Gusto po ng Diyos na siya ay pinagkakatiwalaan. Yun po yung kanyang desire. God's desire is to be trusted. Yun po ang kanyang gusto sa atin. Ang gusto po ng Diyos, siya ang ating. Bakit po kaya? Dahil He want to get all the glory. He want to get all the honor. Hindi po siya credit grabber. In fact, para po lamang sa Kanya yon. Mahina tayo, di ba? Alam ng Diyos. Sapagkat maraming pagkakataon, tayo ay namamangha sa mga bagay na likha. Katulad ng mga influential na tao. Mga influential na tao. Minsan ito ay hindi natin napapansin, ang ating tiwala napupunta na sa kapwa-tao. Pero tanda natin, gamit po lamang sila. Kasangkapan po lamang sila. Ang gusto ng Diyos, siya ang pinanggagalingan. Alam ba ninyo, ang Diyos ang pinanggagalingan? Do you believe God is the source of our supply? Paniwalaan po natin, dahil yun po ang katotohanan. God is responsible for His children. Hello. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang hirap po, ito sa mga matatalino. Ang ebanghelyo po ay mahirap sa matatalino. Kaya ang pinili po ng Diyos, yung pong kabaliktaran ng matatalino. Katulad ko, yun po ang kanyang pinili. Ang kanya pong pinili ay yung pong hindi malalakas, hindi mga influential na tao ang kanyang pinili. Ang pinili niya ay mahina. Ang pinili niya ay mga walang lakas. Praise God. Para pagtayo natin sa harapan ng Diyos, sasabihin natin, ano ang sasabihin natin sa harapan ng Diyos? Sabihin ng mahina, ako ay alin? Diba? Dahil kung malakas na tayo, hindi na natin siya kailangan.
Kung magaling na tayo, hindi na natin siya kailangan dahil magaling ka na sa ganang iyong sarili. Pero ang tinutulungan ng Diyos, yung pong humihingi ng tulong. Hindi po niya tutulungan yung ayaw ng tulong ng Diyos sapagkat hindi nga po siya credit grabber. All the glory belongs to Him. Sa Kanya po yun. Kaya yung lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa iyo, God is responsible. Siya po yung may kinalaman doon. In fact, kapag ikaw ay nagtagumpay na hindi siya kasama, hindi po siya natutuwa ron. At hindi naman siya papayag na ikaw ay magtagumpay na itsapwera siya. Hindi po siya papayag. Hindi po siya papayag. Kaya ang sabi niya sa Isaias, "My glory will I not grave to any graven image." Ang aking kalwalatian, ang aking karangalan, hindi ko ibibigay sa larawang inanyuan. He is talking about the creation. Always the Creator be glorified. Ang manglilikha lamang ang kailangang maluwalhati at mataas at maparangalan. Hallelujah! Praise God! Ayun lamang pong aking pagsasalita sa mahaba na rin panahon. Paano ko yun nagagawa? Magtatatlong taon na po ako na ako'y tumatayo sa harapan ng mga tao. Kung hindi po ang tulong ng Diyos, kung wala po ang patnubay ng banal na Espiritu, hindi ko po kaya. Hindi ko alam ang aking sasabihin linggo-linggo at bawat oras na tayo magtatagpo. Kahit pa marami kang pag-aralan, kahit pa marami kang i-research, iyon po'y nakatutulong. At yun po'y kailangan. Pero kapag wala po, ang tawag puro na anointing. Kapag wala po yun, praise God. Hallelujah. Preaching of the Word of God is impossible. Imposible po. Kaya bawat pagkakataon ako'y tatayo, ako'y nagpe-pray. Ako'y humihingi ng tulong. Ako'y humihingi ng patnubay. At yun ang tinutulungan ng Diyos. Yun ang ginagabayan ng Diyos kasi napakapanganib. Kapag sinabi kong, easy lang yan, kayang-kaya ko yan, kaawa na po yung aking pangangaralan. Kailangan, bago ako tumayo rito, humihingi ako ng awa, humihingi ako ng patnubay, tulungan mo ako. Sapagkat kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko ito magagawa, hindi ko ito magagampanan. Amen? Praise God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon. Ang atin pong message sa umagang ito ay, blessed and made holy. Yun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo ay pinagpala at tayo ay pinaging banal. Aywan ko sa inyo, pero yun po ang sinasabi ng Biblia. Kung kayo pinagbabasa ng Biblia, ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Tayo po ay pinagpala at tayo po ay pinaging banal. Praise God. Sino ang gumawa? Ikaw ba? Hindi. Ang gumawa po noon ay si Grace. At ang nagsakatuparan po noon ay si Glory. Fulfillment of the promises of God is glory. The grace is the unmerited favor of God. Sino po yun? Si Jesucristo. It is because of our Lord Jesus Christ. Hello! Kaya po tayo ay naging, alin? We are not worthy. Wala pong makapagsasabi sa atin na, I am worthy of your favor. Wala. Yun po ang grasya ng Panginoon na ating pinaniwalaan, na ating tinanggap, hindi na po yun magbabago. Bakit? Ang Diyos hindi pabago-bago. Dahil ang Diyos ay hindi pabago-bago, sino ang kailangang magbago? Sabihin mo nga, ako! Tayo po ang kailangang magbago, hindi po ang Diyos. Kaya huwag mo nang tingnan ang iyong imperfection. Sapagkat pag ikaw ay nagsasalamin, ang makikita mo ay yung iyong kahinaan. Hindi matutuwa ang Diyos pag ganun ka. Baguhin mo na. Baguhin mo na ang iyong confession. Baguhin mo na ang iyong faith. Baguhin mo na ang iyong pinaniniwalaan. Paniwalaan mo na yung sinasabi ng Diyos.
Paniwalaan mo na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay banal. Praise God. Paniwalaan mo na. Kaya tinan po ninyo, ang hirap kapag po yung ating mindset ay old pattern pa rin. Hindi ka makarelate sa sinasabi ng Diyos. Hindi ka makarelate. Dahil kapag ito ang ginamit mo, salungat. Ano po ba yung salungat? You are walking in the flesh. Ano po ba yung walking in the Spirit? Ang laman ng iyong isipan ay Diyos, ang kanyang salita. Yun po ang paglakad sa Spirit. Ang paglakad po sa Spirit, ang laman ng iyong isipan, ang Diyos at ang kanyang salita. Hello? Ganun po ang paglakad sa Spirit. If you want to walk in the Spirit, build your mind, build your heart with what? With the Word of God. Kaya po tayo inuutusang magbasa. Ako po'y may library sa bahay. Ang dami pong Bible. Pero kapag hindi ko po binabasa, tulad sa sinasabi ng Banal na Espiritu, walang kwenta yung mga librong iyan kung hindi mo yan babasahin. Kung hindi mo yan babasahin, kahit ikaw ay mayroong 100 version ng Bible, kapag hindi mo ito mineditate, pag hindi ka nagbigay ng oras na magbasa ng kasulatan, hindi mo rin naman ito mapapakinabangan. Hello? Are you walking in the flesh or are you walking in the Spirit? Kapag ikaw ay lumalakad sa laman, praise God, ang gawain ng laman ay alin? Magkaaway po ang laman at Spirit. Ang gawain ng laman ay, pag ikaw ay naiinggit, yun po'y sa laman. Kapag ikaw ay nagseselos, yun po'y sa laman. Kapag ikaw ay nagagalit, yun ay sa laman. Kapag hindi ka marunong magpatawad, yun po'y sa laman. Kapag ikaw ay mapagmataas, yun po'y sa laman. Kapag ikaw ay naiinggit sa iyong kapitbahay na bumili ng flat TV na kasing laki ng plywood, sinisilip mo pa sa susunod. Kaya ko yan. Mas malaki pa dyan. Yun po ang sa laman. Pero tayo pong mga nasa Spirit, kapag po ang ating kapitbahay ay pinagpapala, kailangan tayo natutuwa para po yung pagpapala sa ating kapitbahay, tayo naman ang makaranas sa susunod. Ganun po ang paglakad sa Spirit. Hello? Magkalaban po. Ayun po yung to them that walk uprightly. Sino po ba yung lumalakad na matuwid? Lumalakad sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Praise God. Tingnan nga natin yung Acts chapter 20, verse 32. Ang ganda ng ating TV, dala-dala pa. Praise God. Salamat sa ating mga magagaling na media. And now, brethren, at ngayon, mga kapatid, I commend you to God. Praise God. And to the word of His grace. Yun na naman, si grace, which is able to build you up. Praise God. Hallelujah. Ano po ba yung salita ng biyaya? Yung nga po yung gospel. At ito ay may kakayahang ikaw ay patibayin. Ano raw po ang kakayahan ng salita ng biyaya? Mayroon itong kakayahang to build you up. Praise God. Hallelujah. Iko-convict ka. Kapag po dumarating sa atin yung conviction, yun po ang may ginagawa po ang Holy Spirit sa iyo. God is building you up. Ayaw niyang ikaw ay maging ligaw. Ayaw niyang ikay maging ligaw. Kapag ikaw ay nagkakamali, the Holy Spirit, the word of His grace, yun po yun. Yung salita ng biyaya. Hindi ka i-condemn. No, hindi ka i-condemn. Hindi ka hahatulan. In fact, nag-iintay siya sa iyo. He is waiting for you to change your mind. Nag-iintay siya sa iyo na magbago ka ng iyong pag-iisip. Praise God.
and to give you an inheritance. Wow! Praise God. Mayroong kang pamana. Mayroong kang mana among all them which are sanctified. Tayo po yun. We are sanctified. Tayo po yun. Tayo po yung mga binanal. We are sanctified by the blood of Jesus. Kaya kinalimutan na niya ang iyong masamang nakaraan. Praise God. Kung hindi po ito naunawaan ni Apostol Paul, hindi po siya makapagtatagumpay. Dahil si Paul po ay may madilim na nakaraan. Naroon po siya sa kaaway po siya ng Ebanghelyo. Madilim ang kanyang buhay. Pero naranasan niya. Naranasan niya ang salita, word of His grace, which is able to build you up. Binibuild po tayo ng salita ng Diyos. Ano po ba yung binibuild? Ina-uplift. Kaya wag mong katamaran ang pakikinig. Wag mong katamaran ang pagbabasa. At hindi po ito nagtatapos sa ikaw ay na-bless lamang, na-inspire lamang. Kailang ito po ay mayroong application sa ating buhay. Praise God. Dadaling ka nito sa pagtibay sa iyong paikipagrelasyon sa Diyos. Hello? Mai-encourage ka na mag-pray. Mai-encourage ka na dumalo palagi sa gawain ng Panginoon. Binibuild up ka ng ating Panginoon because of the word of His grace. Praise God. Hallelujah. Ang inam po na tingnan natin kung sa pagtingin ng Diyos. Ang kanya pong pagtingin sa atin ay ibang-iba sa ating pagtingin. Tayo po ay laging limitado. Lagi po tayong negative. Pero ang Diyos po, laging positive. Hindi na po niya pwedeng bawin yung sinabi niya, yung lumabas sa kanyang bibig na ikaw ay pinagpala. Mababawi pa ba ng Diyos yun? Hindi na po. Dahil kapag yun ay binawi ng Diyos, hindi na po siya Diyos. Ay di tao na rin siya na katulad natin. Kaya yung lahat ng lumabas sa kanyang salita, ano ang sabi? Hindi babalik ng walang bunga. Iyon po ay mangyayari. Hello? Kaya napakahalaga po na tayo ay maging recipient ng salita ng Diyos na pinakawalan niya sa kanyang bibig. Praise God. Hallelujah. Dahil ang salita na lumabas sa kanyang bibig ay may creative power. Praise God. Hindi mo kailangang tulungan. Ang lumabas sa kanyang bibig, ito po ay alin? Mangyayari. Matutupad ang salita na lumabas sa bibig ng Diyos. Ano ang lumalabas sa bibig mo lately? Rito pong buong isang linggong ito, ano ang lumalabas sa iyong bibig? Pansinin mo at pakinggan mo. Because faith is speaking. Ganun po ang faith. Ang faith po ay nagsasalita. Wala pong unannounced faith. Wala pong ganun. Ang faith po ay by speaking, by declaring. Ipinapahayag, sinasabi mo, mismo ang Diyos, nanampalataya. At nang siya'y manampalataya, siya po'y nagsalita. Praise God! Ano ang laman ng puso mo? Ano ang pumupuno sa puso mo? Yun ang aapaw sa iyong bibig. Hello? Kaya kapag tunay na puno ka ng salita ng Diyos sa iyong puso, mag-o-overflow. Mag-o-overflow. Dadaloy. Magsasalita ka. Praise God. Magsasalita ka. At ang iyong sasalitain, ano ang sabi ni Jesus? My word are spirit and they are what? They are life. Kaya yung salita na lumalabas sa iyong bibig ay may buhay. Hello? Ang salita ng Diyos na lumalabas sa iyong bibig, may buhay. Nakapagbibigay ng buhay
sa mga walang kabuhay-buhay. Nakapagbibigay ng sigla sa walang kasigla-sigla. Nakapagbibigay ng pag-asa sa walang kapag-pag-asa. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga po, praise God, head knowledge is not enough. Kailangan pong i-apply natin. Kailangan po ang practical application of what the Word of God that we have learned, na ipinangangaral, na itinuturo sa atin, para ito'y ating maranasan. Praise God. Ayun nga po, hindi ko naman, yung testimony nung aking bayaw na si Brother Peter Paul, tingnan po ninyo, hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ko po sinasabing hindi na kailangang mag-aral. Ay lalo na kung siya ay nakapag-aral. Lalo na kung siya ay may titulo. Lalo na. Pero tingnan po ninyo, siya po ay nakaranas ng grace and glory. Praise God. Nakaranas siyang makapangontrata ng malakihan. Hindi po maliit, malakihan. Biruin po ninyo yung pinagkatiwalaan. Alam po ninyo, bago po ang Diyos ay magbuhos ng pagpapala, kailangan po muna ang tagapangasiwa. Di po ba sa chapter 2 ng Genesis, hindi siya nagpaulan? Dahil magugulo ang mundo, dahil magtutubuan ang mga halaman, ay walang mag-aalaga. Walang magmamanage. Kaya bago siya nagpaulan, kumuha muna siya ng manager. At yun si Lovely. Mayroon silang lupa na punong-puno ng pananim. Ay anong kwenta ng malaking lupain? Anong kwenta ng mga binhi? Kung wala namang magtatanim, kung wala namang maghahawan, kung wala namang magbubungkal, kung walang hahaplos-haplos ron sa mga halaman. Kaya ang aming halaman ay magaganda. Yung aking asawa, laging hinahaplos yung halaman, umaga at gabi. Matutulog na lang kami, hinahaplos-haplos pa. At tingnan po ninyo yung aming halaman, banggaganda po. Dahil may manager. May nagmamanage. May nangangalaga. May tagapangasiwa. Hello! Kaya yung pagpapala po ay depende sa manager. Depende sa caretaker. Alam mo bang ikaw ay katiwala? Pag sinabi mong ikaw ang may-ari, tapos ka na. Pero hanggat alam mo na ikaw ay katiwala ng pagpapala ng Diyos, walang tigil. Pero kapag inangkin mo ang glory, ako'y magaling. Ako'y mahusay, kaya ako'y mayaman. Alam ng Diyos, magiging mayaman ang kanyang bayan. Kaya ang babala niya sa Deuteronomy 18 ay sabi niya ganito, pag kayo'y mayaman na, pag kayo'y nakatira na sa malalaking bahay, huwag ninyong sasabihin, dahil ako'y masipag, dahil ako'y magaling. Huwag ninyong sasabihin. Kung hindi, ano raw po ang ating gagawin? Alalahanin ninyo. Sino ang ating alalahanin? Ang Panginoong Diyos na nagbigay sa inyo ng kapangyarihang maging mayaman. Alalahanin ninyo ang Panginoon mong Diyos na nagbigay sa iyo ng kapangyarihang sumagana. Kaya maliit pa lamang, nakikita na. Nakikita na yung husay ng bata. Maliit pa lamang, nakikita na yung hilig ng bata. Naroon na yung hidden capacity. Naroon na yung talent, naroon na yung husay. Kaya yung batang yan ay may pangarap. May pangarap siya. Kaya hindi po ako magtataka na rumating ang panahon, mayroon ritong mga doktor, mayroon ritong mga engineer, mayroon ritong mga architect, sapagkat ang Diyos ay nangangarap sa inyo at ang sinigurado niya nang ikaw ay maging tao, ang sinabi na niya sa iyo ay, and God bless them. Ang sinabi na ng Diyos ay, ikaw ay aking pinagpapala. Praise God. Hallelujah. Hindi ninyo ako naintindihan. Kung ako yun yung naintindihan, palakpakan nga po ninyo ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Oh, napakabuti ng Panginoon. Ibinigay po niya ang lahat ng ating kailangan. Yung pong fullest capacity
na isilid ng Diyos sa atin. Hindi mo pa lamang natutuklasan. Kasi, kailangang idaan ka pa sa problema para ikaw ay lubusang makita mo ang Diyos ang aking kailangan. Yun po lamang katotohanan iyon, di ba? Madalas, ang ating tiwala ay pag hindi sa tao, ay sa gamot. Ganyan po tayo. Aminin natin. Kaya pala tayo ay pinadadaan sa mga problema at pagsubok para yung design ng Diyos na ang Diyos ang ating kailangan. Ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Praise God. Pinahintulot po ba ng Diyos ang pandemic? Yes. Hallelujah. Ipinahintulot po ba ng Diyos yung aking anak ay gano'n na mangyari? Yes. Ngayon, paano mo ito haharapin? Yun ang tanong. How are you going to respond? Doon po nagkakatalo. Paano ka magre-response sa iyong pinagdaanan? Are you going to be a loser or are you going to be a winner? Ano na pipiliin mo? Maging talunan o maging mananagumpay? Pero ang sabi ng Diyos sa atin ay, you are more than conqueror. Alin niyo yung sinasabi niya? The finished work of Jesus. Yung pong natapos na gawa ng ating Panginoong Sus. Yung po ang nagbibigay sa akin ng lakas. Kung wala po yun, hindi ko po kaya. Hindi po ako malakas. Si Lord ang malakas. Hindi po ako magaling. Si Lord ang napakagaling. Kaya po nakapagpapatuloy. Because of the word of His grace. Praise God. Yun po ang kagandahan ng ating pananampalataya. Alam ng Diyos, ikaw ay mahina. Kaya huwag ka na mag-apologize. Lord, sorry, tao lamang. Di ba mahilig tayong ganun? Kapag tayo may nagawang halimbawa, tayo nakagawa ng pagkakamali, ang bukang bibig na, sorry, tao lang. Alam po ba yun ng Diyos? Alam. Na kaya nang si Adan ay kanyang likhain, nang bukas ang kanyang mata, alam ng Diyos magkakasala si Adan. Alam ng Diyos magkakasala si Eva. Alam ng Diyos magkakasala ka. Alam ng Diyos magkakasala ako. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Sa Revelation chapter 13 verse 8, the Lamb of God slain from the foundation of the world. Sino yun? Ang kordero ng Diyos na pinatay bago pa itatag ang sanlibutan. May solusyon agad. Hindi pa nagkakasala ang tao, provided na ang solusyon. Ano ang solusyon? Hallelujah. The Lamb of God, slain. Ano ba yung slain? Pinatay. Praise God, pinatay. Bago pa itatag ang sanlibutan. Di po ba ang ganda ng ating kalagayan sa harapan ng Diyos? Yun, tama ba ako? Yun, ang sinasabi ko. Whose name are not written in the book of life. And all that dwell upon the earth shall worship Him. Praise God. Hallelujah. At yung lahat ng nananahan sa lupa ay sasambahin siya na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay nang itatag ang sanlibutan. Wow! Hindi po ba kayo mapapawaw at hallelujah! Your name is written in the book of Lamb, slain from the foundation of the world. Ano po yung guarantee ng iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? Ang desire mo, huwag a-absent sa Sunday worship. Yun po'y proof. Katunayan po yun na gusto mong laging manahanan. Saan? Sa kanyang presensya. Kaya po ang simbahan ay itinatag at itinayo ng Diyos. Praise God. God dwelleth in the praises of His people. Sino yun? Di ang church. Ang Diyos ay nananahan sa pagpupuri at pagsamba ng kanyang bayan. Purihin mo nga ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag yung para kang
para kang tuod. Samantalang ang Diyos nananahan sa pagsamba at pagpupuri ng kanyang bayan. And He is talking about you, the church. Praise God. You are the church. Where the presence of God dwelleth. Praise God. Yun po ang layunin kung bakit ka tinawag. Kung bakit ako tinawag. Itinatag niya ang simbahan ng kanyang anak na si Jesus upang ang kanyang presensya ay makapanahanan sa ating kalagitnaan at tayo magiging pagpapala sa mga unsaved people, sa mga unchurch, sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Kaya po may church, tayo po ay blessing sa kanila. Hindi po ba ninyo alam? Para ba lamang ikaw ang mabless? No! Para ikaw ay makapagpala till the end of the earth. Yun po ang sabi. Ask of me. Sige, ron ako magtatapos. Sa Psalm chapter 2 verse 8. Dahil ang usapan natin ay hanggang 2:30 lamang. Pag ako'y lumampas, baka ako'y sumbatan ninyo at sabihin niyong bulaan yan si pastor. Okay po ba sa inyo ang setup na ganito? Dalawang worship service. Parang ganito rin po yung dami kanina. Di po ba? Mega church na tayo. Dalawang service na. Di po ba? Masaya po ba kayo? Mega church na po tayo. 2 worship services every Sunday. At pwede itong mga anak ng 2 services pa sa hapon. Payag po ba kayo? Sa pamamagitan po ninyo yun. Sa pamamagitan po natin yun. Kung naisin nyo itong maging 4 worship services, nasa atin po. Dahil ang sabi sa chapter 2 verse 8, ito, tingnan ninyo ito. Ask of me. Sino nagsasabi? Si God. Ang sabi nga ng mga millennial ba ang tawag ron? Si God. Ang sabi ni God, ask of me. Ano sa Tagalog yun? Humingi ka sa akin. At ang sabi ni God, and I shall give thee the hidden for thine inheritance. Who is the hidden? The unbeliever. The unbeliever, the unchurched, yung pong mga hindi kumikilala sa Diyos, ibibigay sa inang Diyos na alin? Pinakamana. Kung ang alam lamang ninyong mana ay bahay at lupa, at kotse, at salapi, praise God, ito ang pamana na inihanda ni Lord, ni God sa iyo. Ang alin? Hidden. Mga taong hindi kumikilala sa Diyos, na papuntang impyerno. Ask of me. Pag hindi po ninyo ito inask, something is wrong. Bakit ka naligtas? Para ikaw ay magligtas din. Yun po ang totoo. Kung ang isipin natin ay tayo lamang, praise God, you miss the message of the gospel. This is the message of the gospel. Ask of me, and I shall give thee the hidden for thine inheritance, and the uttermost part of the earth. Wow! Ano po ba ang uttermost part of the earth? Hanggang sa pinakadulong bahagi ng lupa bilang iyong pag-aari. Hello! Hello! Unawain mo kapatid kung bakit ka naligtas. Upang ikaw ay maging tagapagmana. Tagapagmana ka ng alin? Ng mga bansa. Ang pinakadulong bahagi ng lupa. Kaya ang gospel po ay sa 4 corners of the world. Hindi lamang po sa 4 na sulok ng Balante. Hindi lamang po sa 4 na sulok ng Morong. Ito po ay to the uttermost part of the earth as thy possession. Praise God. Hallelujah. Kaya kaupo rito sa umagang ito, magpe-pray ka. At anong iyong ipe-pray? Lord, use me. Handa na po ba kayo sa ganung panalangin? Tatanungin ko po kayo, handa na po ba kayo sa panalangin? Lord, use me. Sino yung nag-amen ng malakas? Si Angel yata. Angel, ikaw ba yun? Si Ella ba yun? Sinong Ella? Si Lovely. Wow.
Tingnan po niyo si Lovely. First time na dumalo. Ang sabi niya, Amen. Ang sinasabi niya, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo. Kaya para pala tayo bigyan, tayo po'y humingi. Tayo po'y humingi. Pero tandaan ninyo, bago ka bigyan, kaya mo ba itong pangasiwaan? Kaya mo ba itong pangasiwaan? Na ang mga tigabalante, kapag dadalo rito, ikaw ay may sasakyan, kakaunin mo. Yun po yung ginagawa ni Brother Bitoy. Kaya siya bumili ng sasakyan para kaunin ng tigabalante. Hindi ba, brother? Malalim ang tingin sa akin ni Brother Bitoy. Kaya po yun napundar para po ipagkaon ng mga attender. Kaya pwede po kayong magyaya ng inyong mga mahal sa buhay. Dumalo tayo sa gawain ng Panginoon. Nalulungkot po ba kayo, mga tigabalante? O kayo po'y masaya? Masaya po ba kayo? Yun. Importante po yung tayo masaya. Mahirap po yung dadalo tayo sa gawain ng Panginoon ay, may tabahin ako, abala naman. Dapat po tayo masaya sa pagpunta sa gawain ng Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, bilang pagtatapos. Praise God. O Diyos na napakabuti. O Diyos na hindi nagbabago. Narito po ang aking mga kapatid na dinala mo sa lugar na ito. Hindi po akong nagdala sa kanila rito. Kayo po ang nagdala sa kanila sapagkat gusto mo silang pagpalain. Ibig mo na magkaroon sila ng pag-asa. Kung sila'y nawawala ng pag-asa. Kung sila'y nasa kalungkutan, gusto mong sila'y magkaroon ng kaaliwan. Ito po ang gawain ng Banal na Espiritu. Ikaw ay aliwin. Ikaw ay bigyan ng pag-asa. Panibagong sigla. Panibagong kalakasan. Kung paano natin naharapin ang buhay na ito na pagulo ng pagulo. Praise God. Pero ang mga anak ng Diyos, praise God, na nagtitiwala ng buong buo sa Diyos na lumikha ng langit, na lumikha ng lupa. Kami po'y nasa kapayapaan dahil sa iyo. Kami po'y nasa kagalakan dahil sa iyo. Kami po'y pinagpala dahil ito ang lumabas sa imbibig. Kami pinagpala at tinatanggap namin ang pagpapalang ito sa umagang ito. We receive the blessing. Sige po, iunat natin ang ating kamay sa langit. Tinatanggap namin. Sabihin natin, tinatanggap ko ang pagpapala na iginawad mo sa akin at sa aking pamilya. Sapagkat ako'y sumasampalataya sa iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya mula sa araw na ito, mararanasan ko ang kakaibang pabor na ikaw lamang ang makapagbibigay sa aking mga anak, sa aking mga magulang, manugang, sa aking mga apo, sa buong angkan. Hallelujah! Salamat! Pinaniniwalaan ko ito sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. And everybody says, Amen! Sige po, gawin natin ang susunod na gawain. Kulang po ang worship service kapag po walang, nga pala, sorry. Thank you, boy. Gagawin po natin ang communion. Ihanda mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng komunyon. Bago po natin tanggapin ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Ano ang sabi ng Biblia? Search. Siyasatin mo ang iyong sarili bago mukanin ang tinapay. Sapagkat ito ay banal na gawain. We will serve the Lord, even the trials come. No one can separate us from the love of God. We are more than conquerors. No one can defeat us, for we are a chosen generation. We are the sons
Dinampot ang Panginoong Hesus ng tinapay. Pinagpira-piraso at iniabot sa 12 alagad. Ang sabi ng Panginoong Hesus, "This is my body, broken for you." Ito ang aking katawan na nagkapira-piraso dahil sa inyo. Tanggapin ninyo ito, kanin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin natin, kainin natin ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan. Dinampot ng Panginoong Hesus ang saro. Ito ang dugo sa bagong tipan. Praise God. Hallelujah. The blood of Jesus redeem us. The blood of Jesus cleansed us from all our sin. Hallelujah. Tanggapin ninyo, inumin ninyo ito. Gawin ninyo itong madalas bilang pag-alala sa akin. Inumin natin ang saro, simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. We will serve the Lord. Thank you. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Atin pong idalangin ng mga kaloob. Panginoong Hesus, salamat po sa gawain ito na natatapos, Panginoon. Patuloy ka naming papupurihan, patuloy ka naming itataas. Panginoon, wala kaming aakainin sa amin, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay na meron kami, ito'y iyong ibinigay, iyong ipinagkaloob, at patuloy mo kaming bibigyan ng malalaking pagpapala, gaya ng ginawa mo sa aming kapatiran. Ang kongregasyong ito'y makakatikim ng malalaking pagpapala, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Pinapupuri at pinasasalamatan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ang pagpapala ng Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo ay aking ipinapahayag. Mangyarit maganap ang habag at ang biyaya ng ating Panginoon sa buong isang linggo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen! Amen. Tapos na po ang gawain at pagpatihan po tayo. God, purihin po ang Panginoon. Glory to God. Okay. Tayo po'y magdiwang. Habang tayo po ay uwi ng bahay, sama po natin ang ating pagdiriwang.